Kaibigan na po, andito po ako. Tatanungin ko lang po yung kaibigan ko. Kasi nahihiwagaan ako kasi maraming karanasan ito. So tatanungin ko kapatid Red, bagamat ngayon lang tayo nagkakilala, nahihiwagaan ako sa buhay mo. Matagal ka na ba sa Maynila? Siguro matagal ako dito. Matagal, parang dito ka na nagpag-asawa. Pero bago ko napunta ng Maynila, saan ka ba naglalagi dati? Ako po'y taga Bohol dahil gusto ko makapag-aral. Natapos ko ng elementary, balak ko na mag-aral ng High school? High school. Nung ikaw ay nag-aaral ng elementary, ano naman ang natapos ka ng elementary, ano naman ang naging decision mo? Dahil hindi ako napag-aral, 3 years na, nagdesisyon ako, nakaipon ako ng pera, nagdesisyon ako na pupuntang Mindanao. Ganun. Parang nagtampo ka sa magulang mo, bigla ka umalis. Nagtampo ka ba sa magulang mo? O yan na nga, dahil nga hindi ako pinag-aral. Tapos 1 taon lang ako doon, hindi ako nagtagal, bumalik ako para ipatuloy ko yung pag-aaral ko. Nung ikaw ay nasa elementary, paano ka ba nakaipon ng pera para sumama ka dun sa pinsan mo sa Jansan, sa Mindanao? Ano bang ginawa mo kaya ka nakaipon ng pera? Gumawa ako ng paraan sa paggawa ng balikutsa para Balikutsa, yung candy. Okay. Tapos, pag nakaipon ako, kaya yan ang baon ko papuntang Mindanao. Okay. Ilan taong ka? Ilan taong ka na gumawa ng balikutsa bago ka pumunta ng Mindanao? 2 years siguro din. 2 years, 3 years, ganon? 2 to 3 years. Okay, nung nakaipon ka na sumama ka sa pinsan mo sa Jansan. Opo. Okay buti hindi nagalit yung magulang mo dahil sumama ka sa mga Jansan. Yan nga, nag-aalala dahil bilang magulang, mag-aalala ka talaga. Ngunit, lagi paalala na pauwi na lang kung gusto ko mag-aaral sa high school. Okay. Pero nakapag-isip-isip ka na ikaw ay nasa Jansan, ay bumalik ka uli sa... Yan nga, parang nagtugon sa akin na kung gusto ko magpapatuloy, umuwi na lang na ako. Kaya napatuloy ako pagkapag. Kaya 1 taon lang ako doon, umuwi na ako. Dahil sa pagmamahal ng magulang mo, ikaw ay tinawag pa rin at bumalik ka para mag-aral ng high school. So 1 year ka na wala. Bumalik ka uli sa magulang mo. At doon ka uli nag-umpisa para mag-aral ng high school. Okay, ano po ginawa mo para habang nag-aaral ka ng high school? Ano, tumutulong ka ba? Tumulong ako sa sakahan ko, ang mga gawaing bahay, lalo na sa pag-aalaga ng palayan. At lagi nagsisipag ako para din ako na. Sa madaling salita, nung ikaw ay bumalik, ikaw ay tumulong sa gawaing bukid, ganon. Nag-aaral, marunong ka rin pala mag-araro. So, sa awa ng Diyos, natapos mo yung high school mo. Natapos ko ng high school. Okay. Kapatid, nung ikaw ay natapos ang high school, ay ano naman ang naging desisyon mo? Dahil nagyaya yung pinsan ko na papuntang Maynila dahil ako pa may background din sa boxing. At gusto ko mag-train ng boxing sa maganda yan kapatid Habang ikaw ay nasa Maynila at naglibang-libang ka at nag-aral ka ng boxing. Kumusta naman ang sitwasyon mo nung ikaw ay nag-aaral ng boxing? Sa totoo lang, nakapag-sparring ko doon sa Ilorde Sports Center sa Paranaque. Dahil... Sa Ilorde Sports Center? Opo, nakaka-sparring ko rin ako dahil nagkasakit ako, nag-desisyon ako na magtatrabaho. Dahil sa hindi mo naman ginusto, nagkasakit ka, so nagdesisyon ka na lang na magtrabaho ka para ikaw ay makaipon ng pera. Okay. So, yun palang umpisa mo dito sa Maynila, Yun ang umpisa mo dito sa Maynila. Okay, magpapatuloy po natin pagtatanong sa ating kaibigan. Ang balita ko ito ay naging marine at sumumpa sa barko. Ating pong balikan at tanungin natin. Kapatid Fred, nung ikaw po ay tapos ng high school, saan ka pumunta? Ako po ay pumunta ng Maynila. Sumama ako ng pinsan ko upang patuloy ko yung mission ko na pag-ibang boxing at nakapag training ako ngunit
nagkasakit ako ay nag-decision ako Ibig sabihin, ikaw ba, nung pumunta ka ng Manila, nag-training ka ng boxing ha? Sa sawing palad ay nagkasakit ka, hindi mo na kaya. Kaya ikaw, saan ka pumunta na ikaw nagkasakit na? Nagkasakit? Ako ba'y nagtatrabaho bilang isang janitor at nag-working student ako bilang janitor. Ako ba'y Nung ikaw ay first year college niyan? First year college ka? Ako sa nakaraan sa first college sa Piate at di ko nakapagtuloy. Umuwi ko sa probinsya, doon ako patuloy ang Ayun yung pag-aaral. ko sa PMI Ball. Sa madaling salita, hindi mo nakayanan ng college dito sa Maynila at ikaw ay bumalik sa iyong magulang at doon ka nagpatuloy sa pag-aaral. Saan ka nag-aaral sa Sa Bohol, PMI. PMI? Okay. Doon mo ba natapos yung college mo? Bilang isang marine engineering. Okay. Habang ikaw ay nag-aaral ng college, ano naman ginagawa mo sa probinsya mo para makatapos ka ng college? Nung Tumutulong ka ba? tumulong ako sa pagsasaka sa magulang ko. At nag-desisyon ako bumalik, sumama ko sa pinsan ko upang patuloy yung kurso ko sa pagsakay sampa sa barko. Mga kaibigan, bago siya, habang nagka-college po siya po ay tumulong sa kanyang mga magulang nagsaka sa bukid. At talagang tiniis siya makatapos ng college. At ito yung mga tinanong ko, nung makatapos siya ng college, kapatid, saan ka pumunta nung tapos ka na ng college? Ako ay pumunta ng Maynila, sumama na ako sa pinsan ko at nagpatulong ako para makasampa sa barko. Nagpatulong saan? Sa pagsampa ng barko, sakay sa barko. Yung pinsan mo, ano ba yun? Bilang isa din tatrabaho sa barko, matagal na. Ibig sabihin, malakas pala yung bakat nun. Nung ikaw ay tinulungan at nakasampa na ng barko, alam ko kasi pag nagsasampa ng barko, ano yung bilang kontrata ba? Ilang taon ba kontrata? Ang kontrata na bali 1 year noon. Pero ngayon, mayroon ng 6 months, mayroon 9 months. Depende sa kumpanya. Nung ikaw nasa barko, ano naging trabaho mo sa barko? Ako pa na isang whaler na bali sa makina. Makina. No, medyo mahirap-hirap din yun. Mabigat yun, mainit yun, ano? So tuloy-tuloy yung pang magsampa sa barko. Kapatid, nung ikaw ay nasa barko, patuloy ka ba? Nagpapadala ka rin ba ng pera sa mga magulang mo? Hindi na. Extra money ko sa barko, iniipon ko lang para magkaroon ako ng matayo ng bahay at mayroon naman din alote ako dahil sa pamilya ko. Okay. So, anong mga pagsampa mo at pagbaba mo ng barko, isang taon, saan ka tumuloy? Doon sa pinsan ko na mayroon kami kwartong upahan kasama ko yung kapatid na si Mandy. Ibig sabihin, nung ikaw bumaba ng barko, pero kung tinuloy doon sa Maynila sa pinsan mo, nangupahan kayo kasama ng kapatid mo, kasama mo rin sa barko? Opo. Sa hindi, sa Balikwan, doon lang kami uuwi. Kasama magkita kung babakasyon siya. Okay, good. Fred, ang balita ko, nakaranas ka rin na nahulog sa puno. Ano ba nangyari? Kwento mo nga sa akin. Ang nangyari kasi sa akin, yung araw na yun, nagpupuri ako ng kakao dahil sa mataas na wala pang bunga. Sabi, pupuri niya yung sanga, parang nung isang sangang hinawakan ako, yung mga 10 feet siguro yun, nahulog ako at nauna ang ulo ko. Nagtaka ako na bakit nahilo ako at dapat wala akong sugat. Doon ako naniwala na nandiyan ng Diyos at ang Espiritu talagang sumarot sa akin. Grabe, nung nahulog ka, wala ka man ng sugat, no? Talagang hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon Jesus. Ang galing mo, Fred. Sana tuloy-tuloy yan. Abangan niyo po yung mga kwento pa ni Fred. Marami po siyang kwento. Napakahaba at napakaganda ng kwento ng buhay nito. Sige mga kasama. Ito po ay pagpapatuloy po natin yung tanong natin kay Miguel. Nang siya ay galing sa barko at sumampa at pagbaba niya sa Pilipinas, siya po ay tumuloy sa kanyang pinsan. Miguel, nung galing ka ba sa pinsan mo, ay saan ka pumunta uli? Ikaw ba ay nagbakasyon? Ako po nagbakasyon ako mga 1 month o 2 months tapos bumalik naman ako at para Saan ka nagbakasyon, Miguel? Sa Bohol. Bohol. At mga 2 months ako doon at ako'y bumalik para balik naman sa report naman para sa
sampa sa barko. Okay. Nung ikaw ay galing sa Bohol, at ikaw ay sumampa uli ng barko. Tama? Opo. Sa mahabang panahon ng pagsasampa mo sa barko, ikaw at isang araw ay ikaw bumalik at nakilala mo. Totoo ba nakilala mo yung babae na to? Yung iyong napangasawa. Saan mo siya nakilala? Doon sa bahay ng pinsan ko, doon din na nakatira. At doon kami nagsama. At nagkaroon kami ng 1980, nagkaroon kami ng anak. No. Sa madalas, sa iyong pagsasama pala ay nakabigyan ka ng isang anak. Anong taon yun? 1983. 1983. Nung 1983 na yun, pagtapos noon, ikaw ba ay nag-decision uli na sumampa uli ng barko? Lakasan mo. Bali kami seaman, yearly ang namin kontrata. Pagkatapos ng kontrata, balik naman uli. Okay. So, ibig sa madaling salita, sa short story natin, iba-ibang bansa ka, iba-ibang taon-taon kang masampa ng barko. Isang araw, ikaw ay napunta ng Texas, tama? Opo. At Anong ginawa mo sa Texas? dahil ang barko namin naka-destino doon dahil LPG. So, Pero ang balita ko, nauna yata pumunta ka muna ng Japan. Japan, Singapore. Japan ka muna, di ba? Kahit saan kami punta basta may destino dahil lang kargada mo namin LPG. Bali, nag-destino kami ng destino kami ng Texas papuntang Iran. Pagtapos mo ng Japan, Singapore, kayo ay napadpad ng Texas, tama? Opo. Napunta ka ng Texas. Paano? Ikwento mo naman sa akin kung anong nangyari sa Texas na ikaw nandun. Dahil ang biyahe namin ay Iran, Iraq. Kaya nagdesisyon ako, dalawa kami na lipat nagdesisyon kami ng jump seat na kami maghanap ng bababa dahil natakot kami dahil yung pinsan ko mga one month binomba doon sa Iran. Sa madaling salita, kung ikaw ay nasa Texas, ikaw sana ipapunta. Papunta ka sana ng Chicago. Kaya lang hindi ka napunta ng Chicago kasi nabalita, papunta ka pa ng Iran. Papunta ka pa lang Iran. Kaya lang hindi ka napunta ng Iran kasi nalaman mo na magkakaroon ng digmaan, gera, tama? Opo. Kwento mo naman sa akin ba't hindi ka napunta ng Iran. Dahil gera, kami nag-iintid kasama ko dalawa kami. So, mabuti na kuha ko ng telephone number sa pinsan ko, tumawag ako at napasundo ako doon sa Houston, Texas at doon na kami bumaba ng barko na isang damit lang para lang maka-iwas doon sa Iran. Okay. Ibig sabihin, naging bayani pala yung pinsan mo kasi ikaw ay sinundo niya. Pagkatapos niya sundo niya, saan ka napunta ulit? Bali, doon kami nakatira sa Houston, Texas sa Monson Grove. At hindi ako magkatrabaho dahil isang maliit na syudad yun. Tumawag yung pinsan ko doon sa Chicago na doon ako mag-flight. Wala ka nang isipin na basta nandito ka na sa Amerika, wala nang problema sa flight, wala nang sita-sita. At nagkaroon ako at ako'y nag-flight sa Chicago. Nung ikaw ay napunta ng Chicago, anong ginawa mo sa Chicago? Bali, napasok ako sa isang food supply, Thailand food supply. Doon ako nagtrabaho ako. Isang taon kalahati. Anong trabaho mo doon? Bali, sa bodega, nag-deliver kami ng mga food supply sa mga malalaking tindahan. Sa Chicago. Okay. Nung ikaw ay nasa Chicago, kumusta naman ang kalagayan mo? Hindi ka ba na homesick? Sa isip ko na parang magulo na rin ang isip ko dahil ang iniisip ko isa lang ang anak ko at may trabaho ng misis ko. Nag-desisyon ako ng umuwi. Kaya sabi ko, God, hindi ko na kaya dahil na-homesick ako. Kaya nag-desisyon talaga ako umuwi. Ikaw ay nag-decision na umuwi dito sa Pilipinas na? Okay. Good. Po natin ang talambuhay ni Miguel. Miguel, nung ikaw ay napunta na ng Pinas, saan ka tumira? Ako pa ay pumunta ng Batasan at may kilala ko doon at nagkaroon ako ng
bahay at doon ako nag-decision ako na magbili ng tricycle at At dito mo tinira yung pamilya mo? At dito na kami nakatira, Ng asawa mo? ang asawa ko. Oh, tapos? At sa araw-araw, yan ang naging hanap buhay ko, ang pagka-tricycle. Anong ginawa mong hanap buhay dito sa Batasan? Namasada ng tricycle. Namasada ng tricycle. So, nung ikaw naman masada ng tricycle, ano naman, marami ka ba naging kaibigan dito sa tricycle? Siyempre, dahil nagkakaroon ako ng maraming kaibigan, siyempre yung mga kasama ko. Ano naman sa palagay mo, ano ba yung comparing ng nag-tricycle ka sa barko? Anong kaligayahan mo nang ikaw ay nag-tricycle? Dahil sa trabaho ko, wala na akong magawa at ito yung pamilya ko, yan ang saya ko dahil kasama ko ang pamilya. Ito na yung naging hanap buhay mo sa araw-araw yung pagiging tricycle driver mo. Dito mo na kinukuha yung pang-araw-araw mo. Bali, supportan na rin dahil ang misis ko ay may trabaho na sa hotel. Dalawa kayo nagtatrabaho. Bukod sa'yo, nagtatrabaho pala yung misis mo sa hotel. Sa hotel. Ito na yun, yung pinuntustos yun sa anak nyo. At pag-aaralin yung anak nyo. Nagtulong-tulong kayong dalawa. Mga kaibigan natin dito sa Batasan at hindi naman niya nagustuhan na yung asawa niya ay nagkasakit. Miguel, nabalitaan ko, bakit mo ba binenta yung tricycle mo? Binenta ko yung motor ko dahil wala na rin mag-asikaso at para may dagdag din sa kita namin na magamit namin sa probinsya. At ako'y doon nagsasaka na lang. Nagsasaka para matustusan at kaya mo binakasyon yung asawa mo kasi may sakit siya, kailangan makalanghap ng mga sariwang hangin, tama? Opo. Oo, gano'n ang nangyari pala. Kaya mo binenta yung tricycle mo. Ano nangyari nung nasa probinsya ka? Habang nasa probinsya ko ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsasaka habang umiikot ng panahon at nagkakaroon ako ng mga pangitain. Habang inaalaga mong asawa mo, ikaw ay nagsaka kahit may sakit ng asawa mo. Yung asawa mo ba, nung nagkasakit ba, lagi bang nakahiga na lang doon? Ano ba sakit ng asawa mo? Ay, hindi naman, parang lang, high blood o may sakit-sakit yun. Pero hindi naman ay total na. Ang gusto lang na medyo makapahit na makalanghap ng presko. Ayun. Yun ang purpose mo lang sa asawa mo para makalanghap ng hangin. Kaya mo sinacrifice, ibinenta yung tricycle mo. Sino ba kasama mo sa probinsya pumunta? Kasama, tatlo kami yung isang anak ko, Meron kang ampon. Oo, anak mo. Meron kang mayari ka, nabukay ka na kayo dito. May ampon ka. Yung tunay mong anak, saan? At bali na iwan dito. Naiwan sa Maynila. Ito pa mga kaibigan dahil sa pangyayari na hindi natin gusto dahil gusto niya makalanggap yung asawa niya ng magandang sariwang hangin. Ang kasama niya umuwi sa probinsya yung kanyang ampon at naiwan yung anak niya dito kasi dito nagtatrabaho na pala anak niya. Hanggang doon lang po muna tayo. Miguel, bago ka pumunta ng probinsya, ikaw pala nag-umpisa na mag-mission dito sa Maynila? Dati na ako nag-mission bago ako umuwi na Maynila. At patuloy pa rin yung mission ko. Habang nandun ako, tuloy-tuloy pa rin. Ano nangyari sa asawa mo? Nung nagkasakit na siya, medyo grabe na, ay nag-decision akong bumalik kami ng Maynila. Pagbalik mo ng Maynila? Mga 2 years siyang pagbalik kami sa Maynila, siya ay pumanaw na. Pagkatapos ng 2 taon din nung pagbalik niyo sa Maynila, namatay yung asawa mo? Ganon. Dito na ba, nung namatay yung asawa mo, ano naman pakiramdam mo nung namatay yung asawa mo? Siyempre, nalungkot kasi nag-isa ka, wala ka ng katuwa, wala ka ng Lakasan mo. Wala ka ng kausap. Ngunit nawala ka ng mahal sa buhay. Nawala ng mahal sa buhay. Kaya lang, dahil sa mission ko, pero ko lang sarili. yes. At naging matibay ka dahil sa pananampalataya mo kahit wala yung asawa mo. Tama? Opo. Dahil sa mission ko, yan ang nagbibigay sa akin ng saya. Na makabahagi ng salita ng Miguel, paano mo naramdaman sa katawan mo na ikaw ay magmi-mission at magpapaalala ng salita ng Diyos sa mga taong nakakalimot? Paano mo naumpisan yan? Dati kasi ako nung sa
dito pa ko sa Maynila ay imbira ko ng kupurpurpres na. At patuloy pa rin yung bahagi ng salita ng Diyos. Kahit umuwi kami, patuloy pa rin ako doon. Hanggang nagkaroon ako ng Bible Apostolic. Ibig sabihin, diyan ka na masaya at diyan ang tumatakbo yung buhay mo sa pagpapaalala ng salita ng Diyos sa mga taong nakakalimot. Opo. Buti naman at may mga taong katulad mo sa nagpapaalala sa mga taong nakakalimot sa Diyos. Sana Miguel, huwag kang magsawa magpaalala sa mga taong nakakalimot ng salita ng Diyos. Tama, Miguel? Siyempre naman dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Dito na kalkalong ng Biblia ay buhay na salita na kailangan ibahagi, ibalaganap sa buong mundo. Meron ka binabanggit na mission o vision. Ano ba ibig sabihin nun? Ang mission ko ay vision. Bilang isang visionary, ang vision ay pagpapakita. Nung time ako na nanaginip, nakikita ko ang Diyos. Kaya doon ako nakatatag na as a spiritual visionary, ang papagitan ng Diyos. Sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita ang Diyos. 42:5, akala ko kwento lang makita, ngunit sa mata ko, sa dalawa kong mata nakita ko ang Diyos. Ito ay ang mission ko na ang pagpagitan, ang Diyos ay buhay na salita. Ang Diyos ay buhay na buhay kasama natin kahit saan tayo pumunta. So nagbabase ka talaga, siyempre, nagbabase sa Bible. Tama? Ano ba? Sa Bible naman talaga Ano marami po? Meron ka bang natatandaan dyan sa Bible na ano? Marami Verse? Itong sa t-shirt ko nakatatag yan ang mga verse na ilang verse ito. At ito ay ulit-ulitin ko rin na binabasa para maalala ko na pagpagitan ng Diyos sa tao. Sa una pang mga propeta ay nakikiusap na ang Diyos sa mga tao na pinili. Katulad nila Job, Matthew. Meron ka bang dahilan kung bakit ka nag-mission? Ano ba yan? Napanaginipan mo ba yan? O Siya mismo. nalutang ka? Siya mismo. Ang nangyari nung mission ko, nakikita ko yung pray konti ang panalangin na tuloy-tuloy para sa kapayapaan ito na dahil sa panalangin sa Hebrew 14 ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito ang verse at chapter na ginagamit ko na kasama natin ang Diyos sa Arman. Ito, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. Matalas pa sa sibata na tatagos ito sa kaluluwa dito. Hayang uglang tadong wala nakatago. O anong sasabihin ko, kahit mga patay ay nakikita. Ngunit kung napagkitan Diyos, patay pa kaya ito. Kaya, ang Biblia ay Bible as a living word of God. Ang Biblia ay aklat sa lahat ng aklat. Biblia ay nakatagong yaman sa Diyos. Ang Biblia ay pagkiling ng